Hey guys, ayan, so for today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano ako nagsusulat sa aking cash receipts journal. Ayan, ito yung isa sa mga libro ng mga book of accounts ng BIR. So disclaimer lang mga biha, hindi ako accountant, ayan, hindi ako nag-work sa BIR or hindi ako nag-work sa kahit anong ahensya ng government. And kung halimbawa naguguluhan kayo or gusto ninyong malinawan, mas okay pa rin na kumonsulta kayo sa mga professionals. So, since may mga nagre-request na parang mag-share daw ako ng tungkol sa mga, ayan, kung paano magsulat sa Book of Accounts, i-share ko sa inyo yung personal na record ko ng aking cash receipts journal. Ayan, dun muna tayo sa cash receipts journal kasi yun naman yung mostly palaging gumagalaw or dapat araw-araw na ina-update basta merong pumapasok na pera sa ating negosyo. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ayan, nakikita ninyo sa aking background, ako po ay seller and distributor ng mga online products or mga beauty products sa online. Ito mga actually, ang daming ways para sulatan yung book of accounts. Actually, wala namang wala naman silang sinabi na, anong tawag dito, wala naman silang sinabi na kung ano talaga yung pinaka dapat mong sundin sa pagsusulat ng book of accounts. Ang dami ko din talagang napanood na tutorials kung paano sulatan yung book of accounts, and for me lang, ito yung pinaka-best way para sa akin para mapadali yung work ko. Or ito yung pinaka-best way para ma-record ko yung mga sales ko na, syempre diba kapag nasa bahay lang tayo nag-work or nagbi-business, hindi naman natin, parang wala na tayong masyadong time na, hindi naman tayo kasi kagaya ng mga ibang malalaking negosyo na merong mga tauhan para gawin yung mga, ayan, pagre-repack, kukuha ng stocks. Lahat kasi kapag online seller ka mostly, kapag hindi ka naman ganun kalaking online seller pa, ikaw lang talaga mag-isa lahat sa pagde-deliver, pag-order, pagre-repack, lahat-lahat yan, ikaw lang talaga mag-isa. So, ito yung pinaka-best for me na way para makapag-comply ako sa requirement ng BIR. I-share ko sa inyo, ito yung actual na book of account ko. So, ito yung parang pinaka main na book of accounts ko, di ba? Sorry naman sa sulat kasi hindi talaga maganda yung sulat ko. Ayan, so aminado naman ako doon. And ang pinaka-important details lang naman kasi na kailangan ilagay is dapat merong date. Ayan, date siya 20, ayan, kagaya yan, date, year 2024. Ayan, so merong month ko. So, hindi mo naman na kailangan ilagay na May, ganyan-ganyan. Basta ang importante lang din kasi is, sunod-sunod siya. Ayan, so, sunod-sunod, and yung description niya is, yung parang short lang siya, pero maiintindihan nila kung ano yung in-record mo. And then, dito naman is yung, invoice number or yung number ng resibo. Tapos dito kung saan ko siya natanggap, ayan, kung sa kung binayaran ba nila sa akin ng cash on hand or kung na-transfer ba sa aking bank account. So, ito yung example. Ayan, ito kasi yung para sa isang shop ko. Ayan, so ito to record TikTok sales. Ayan, so 'di ba? So, ayan, 239 yung pumasok sa akin. So, walang pumasok dito sa shop na to ng May 23. So, hindi na natin kailangan ilagay dito na May 23, no sales, ganyan. Hindi mo na kailangan ilagay. Kung wala kang sales nung araw na yon, lampasan mo lang siya and then mag-proceed ka na agad sa susunod, which is yung May 24. Ayan, so meron tayo ditong, ayan, yung kasunod. Sunod-sunod yan. Actually, ito, sunod-sunod. Yung date dito, sunod-sunod yan. Yung sa resibo, sunod-sunod din. And then, kung magkano yung sales na pumapasok, ayan, kung sa Shopee, TikTok, ayan, Shopee. So, ganun lang din siya. And sa June, ganyan din. Actually, beses ko na nagsulat sa Book of Accounts, ayan, sobrang detalyado talaga. As in, nung una is nilalagay ko yung fees and charges, yung sales discount, ganyan, kinemeroot, ganyan. Bago ko ilagay yung final amount. Pero parang later on, na-realize ko na bakit kailangan ko pang ilagay yung unnecessary details kung magbe-base din naman yung payment ko ng tax sa... Kasi 8% ako 8% yung tax rate na pinili ko. Kung magbe-base din naman tayo sa pinaka-main talaga na pumasok dun sa accounts, why not yun na lang ang isulat ko para, 'di ba, hindi na rin sayang yung oras kasi yung, alam mo yun, yung masasayang na oras mo sa pagsusulat and pag-update mo ng books, i-google mo na lang sa paglilinis ng bahay at paggawa ng marketing materials kasi kung kagaya ko kayo na online seller,
alam nating lahat yung struggle na yung pagmamarket, tayo ang gumagawa, pagpapakilala natin sa sarili natin as seller ng product na yun, sobrang ano talaga, malaking, alam mo yun, yung malaking time din talaga yung ginugugol natin dyan, hindi ganun kadali. Ayan, so, yun yung pinaka best way for me to comply, parang to record my sales, kung saan sila magbe-based, or kung saan ako magbe-based ng babayaran kong tax, ayan, sa BIR. So, again, hindi ako professional na, ayan, hindi ako accountant, ganun. So, kung medyo nalilito kayo or hindi kayo sure, ganun, mas maganda pa rin talaga na mag-consult kayo sa mga professionals and talagang may alam. But, again, ayan, so, gusto ko lang din i-share or gusto ko lang mag-share ng aking personal experience kung ano yung parang natutunan ko sa iba na, kasi syempre, di ba, kung hindi ka marunong, di ba, okay lang din naman na parang kumuha tayo ng mga informations and details sa iba. And syempre, nakadepende na lang sa atin yun kung ano yung i-adapt natin and kung ano yung gusto natin gawin. And again, for me, ito yung pinaka-best way, simplest way for me to comply. Ayan, so, just be honest. Ako naman kasi super honest naman ako sa mga nakalagay dyan. Makikita nyo naman na maliit yung benta, malaking benta, nakasulat. So, yun lang for today's video and sana nakahelp tong video na to. So, sa susunod, try ko naman gumawa ulit ng content na related sa ating video ngayon. So, yun lang. Bye!